Sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya, patuloy tayong nagsumikap na maitaas ang kalidad ng edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Katuwang ang iba't ibang bahagi ng ating pamayanan sa tulong at walang sawang suporta ng ating mahal na bayan ng Rodriguez, pamunuan ng ating barangay, mga magulang, mga guro at higit sa lahat ng ating mga mag-aaral, malugod nating naitaguyod ang bawat aktibidad at programa ng ating paaralan. At ngayon ay narito tayo upang ibahagi ang kagalakan ng mga mag-aaral, mga magulang, at mga guro na gumabay at sumbaybay upang marating ang araw ng kanilang pagtatapos. Isang kaaya-aya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay masasaksihan natin ang ika-11 taong palatuntunan ng pagtatapos ng paaralang elementarya ng Southfield HC sa taong panuluan 2020 hanggang 2021 na may tema Kalidad ng Edukasyon Lalong Patatagin sa gitna ng pandemya. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang lahat po ay inaaniyahan sa pag-awit ng lubang hinirang kasunod ang pambungad na panalangin sa pangunguna ni Jared D. Ferran, batang nagkamit ng karangalan, na susundan ng pagtugtog ng Calabarzon March, Rizal Mabuhay at Himno ng Rodriguez. Pambansang awit ng Pilipinas. Tayang magiliw, kaya sa silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y kumay. Lupang hinirang, kaya ka nang magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tutlang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan ang halim at titindig. Luwag ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay ng amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Ikit po natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, sa mga sandaling ito, kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sapagkat muli ay taglay namin ang buhay at lakas na nagmula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw mong pag-iingat sa bawat isa. Sa kabila ng maraming napapahamak dala ng pandemyang ito, ikaw pa din ang aming Diyos na patuloy na umaagapay at nag-iingat sa amin. Lubos rin naming ipinagpapasalamat, Panginoon, ang pagtatagumpay mo sa bawat isa
na matapos ang akademikong taon na ito. Bilang isang magulang, estudyante at guro, ay hindi naging madali ang lahat, ngunit salamat Panginoon dahil tinulungan mo ang bawat isa na malampasan ang lahat ng pagsubok na ito. Sa mga sandaling ito, patuloy naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming virtual graduation. Naway maisagawa ito ng maayos at buong pagtatagumpay. Naway kahit hindi ito face-to-face, magbigay nawa ito ng kagalakan sa bawat isa at maging inspirasyon na magpatuloy sa pag-abot ng pangarap. Mahirap man ito o madali. Ito po ang aming dalangin na buong pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Pangunahin kang lalamigan sa kultural kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin napalaan, maglingkod sa ilang bayan. Lalawigan kang tanging sagot, manaling magpakailanman. Ang mga Rizal ay masisipag, puso'y
Ngayon ay maririnig natin ang pambungad na pananalita mula sa punong guro ng SV8C Elementary School, Ginang Elvira A. Tapel. Kasunod ay ang mensahe mula sa pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Rizal, Ginang Cherilu Direpia, at susundan ng inspirasyonal na mensahe mula sa kalihim na kagawaran ng edukasyon, Ginang Leonor M. Briones. Maligayang pagtatapos, Batch 2020-2021. Alam ko na ang araw na ito dapat ay may hatid ng kakaibang kasiyahan sa inyong mga magsisipagtapos at lalo tigit sa inyong mga magulang. Ngunit nang dahil sa pandemya na hatid ng COVID-19, ang inyong pagtatapos ay isasagawa natin ng virtual at ito ay magiging pangalawa sa kasaysayan ng Southville HC Elementary School. Ganun pa man, tanggapin ninyo ang aking maalab na pagbati, ganun din sa inyong mga magulang na walang sawang nagsubaybay para maipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Magpasalamat sa kanila at sa lahat ng inyong mga naging guro. Ang inyong lingkod at mga guro ay naliligayahan din na makita kayong ipinagdiriwang ang araw na ito. Karinawang ang mga butil ng kaalaman na kanilang naipunlanan sa inyong murang isipan ay magsilbing gabay at ito ay pagyabungin pa. Sikapin na makapagpatuloy ng inyong pag-aaral hanggang makatapos sa mataas na antas. Dalangin ko na makatapos kayo hanggang kolehiyo upang higit na mas tanda kayo sa pagtahak ng kanya-kanyang buhay sa ating lipunan. Sa panahong iyon, kayo naman ang may katungkulan na pag-aralin ang inyong mga anak, kagaya ng ginagawa ng magulang ninyo sa ngayon. Maaring sa inyong pagpapatuloy ng paglalakbay ay may mga balakid, kagaya ng kakaibang hamon ng COVID-19 sa taong ito. At ito ay nagdulot ng pandaigdigang krisis. Ating naranasan ang epekto nito sa inyong pag-aaral at paraan ng ating. Kaya sa ating mga magulang sa kindergarten at sa kaika-6 na baitang na maglilipat antas, patuloy nating suportahan ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Tanggapin natin ang positibo at may katatagan ang hamon ng pandemya. Sikapin na maging matatag, maparaan at higit sa lahat. Hingin lagi ang tulong at gabay ng buong may kapal at hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya kayo sa inyong paglalakbay patungo sa inyong tagumpay. Muli, maligayang pagtatapos at paglilipat antas. Mabuhay tayong lahat. Maalam na pagbati sa punong guro, mga kapwa kawani, mga guro, mga panauhin, mga magulang, at mga elementary school graduates, di ba? Sarap pakinggan, no? You being a graduate is no longer just an ordinary tale of success. Yours is a story that was carefully crafted with resilience, commitment, and perseverance. When the pandemic hit early last year, di ba talaga, natandaan niyo yun, 2020, biglang nag-lockdown, hindi pa tapos yung school year ng 2019-2020, we were suddenly confronted with seemingly unsurmountable challenges. Di ba, parang grabe, nakakatakot yung mga restrictions, no? However, we never felt helpless. Di ba? Hindi tayo basta natakot na lang. We knew that we have to do something in order to keep the best quality of education accessible to all of you. And so we acted promptly. Binago ng pandemya ang sistema ng edukasyon. Mula doon sa, di ba, nasa classroom kayo, na ngayon ay nandun na tayo sa pag-aaral sa mga kanya-kanyang bahay. At sa isang taong nakalipas, napakadami nating napakinggang kwento ng tagumpay
paglaban, pagpupunyagi, ngunit hindi dapat kalimutan ang mga salaysay ng siyempre ng mga heartaches, kabiguan, kalungkutan, at kawalan. Hindi natin yun maitatanggi. Pero dahil alam kong mga kabataang Rizaleño kayo, di ba mga batang Rizaleño, ang mga karanasang ito ang nagpatibay sa inyo. At nagpalakas sa inyo upang harapin ang matinding yugto ng ating buhay dito sa ating bansa. At napamalas ng kahangahangang mga kakayahan, di ba, na sumayaw sa ugoy ng panahon. Alam ko yan, di ba, yung mga TikTokers dyan. Over a year ago, Facebook group chats were mainly just fun. Di ba, parang masaya lang. But suddenly, yung mga Facebook group chats, dati yan lang, ulit at chismisan na nang nagaganap doon, mga kung ano-ano pang mga pinagkakaabalahan niyo na pinag-uusapan. You found yourselves overwhelmed by countless messages and attachments ng mga files mula sa mga guro that required your time and prompt compliance. Kailangan basahin, kailangan aralin, kailangan magsagot, di ba? And bigla kayong nakaka-receive ng mga messages na hindi maaaring isinlan. Kasi, siyempre, kailangan tayo mag-act doon dahil si teacher, kaya hindi pwede sa teacher ang ghosting. Bawal. Dahil kailangan tumutugon tayo sa mga sinasabi ng teachers natin. You could have given up, di ba? Madaling sabihin na, ayoko na talaga. Pag na lang okay na yung panahon. Pero anong ginawa nyo? You continuously stay resilient, and that speaks a volume of your character. Kung anong uri kayong mga bata, talagang napakita ng pandemya ang katatagan ninyo. At talagang sa bagay na yan, pinupuri ko kayo. And throughout this school year, you must have asked countless times, ano kaya mangyayari sa akin pagka-graduate ko? Ngayong junior high school, ngayong may pandemya, this health crisis kaya would restrict my dream? Tutupad kaya yung mga pangarap ko? Kaya ko kaya ang lahat yan? But the fact that you are attending in this virtual ceremony, it is a testament that your strong commitment to ensuring that you will have a fighting chance for a better future for you and your families. Kayo ay mga certified BTS Army, brave, TikTokers, and strong, di ba? Habang nag-aaral ng TikTok. At syempre, certified legend, mythic, or glorious mythic. Sino ba yan? Kaway-kaway naman dyan ang mga glorious mythic, no? At mag-blow out naman kayo sa mga natatanggap yung mga points, no? Mamigay naman kayo dyan ng mga points. And mahalaga na alam natin na itong mga na-idolize natin ng mga BTS, nag-aral din sila kaya. Hindi lang sila pogi. Nag-aral ang mga yan, gaya ni RM. Ang ating si main rapper natin, no, si RM, si Rock Monster. Siya ay engineering major, electronics engineering, imagine that. Alam niyo ba yun? And si Jimin and si Jin, silang dalawa ay films major. Grabe, kakaiba itong mga to. And all of them, lahat sila, yung natira pang 5, kasama dun si V, ang mahal ng mga Pilipino. Lahat sila ay they attended Global Cyber University, or ibang pangalan ng kanilang university. Global Cyber University. Kaya gusto nyo ng Global Cyber University. Pero it's very futuristic, di ba? But remember, na itong mga idol natin na to, mahalaga na makita natin kung paano din sila nagsigurado na sila makakapag-aral ng mabuti. Bukod sa maging boy band at maging sikat sa buong mundo. Sinigurado nila na ito, puno. Ito, puno. At ang talent ay puno-puno. Diba? Kaya leaving elementary level is different for your batch. It is much more symbolic. As the world slowly reopens, you will be embarking on a more challenging journey.
and making tougher decisions that will define your future. Mas mabigat di ba? Ang daming restrictions kasi. Ang bawat larawang magpa-flash sa ating virtual ceremony na isasagawa ay simbolismo ng katatagan, di ba? Kasi parang nakita natin yung tiyaga ng bawat isa. At yung bawat larawan na makikita natin, sila yung nag-represent kung gaano katatag, katyaga ang bawat batang Israelenyo. So, sa likod ng mga larawang ito, may kwento ng nagbibigay saya, may kilig, may paluha, may galit, upang buuin yung pinakamagandang version ng kanyang sarili. At ng inyong mga sarili. Gamitin ninyong lahat na ito upang matutunan natin ang kaalaman nito at ang mga karanasan nito upang labanan ang kamangmangan, di ba? Mahalaga yun It is my regrets that you cannot walk on stage. Di ba yung personal mong tatanggapin yung diploma while your parents watch with pride. But this virtual ceremony is actually the next best thing that we can give you. Wala man ang engranding okasyon ng face-to-face kung saan pwede kayong rumampa, siyempre with full makeup and talagang bago ang sapatos. Hindi man mangyari yon, alalahanin nyo na hindi mawawala ang kahalagahan ng okasyon na ito para sa inyo. Face-to-face man yan o virtual. Gusto ko rin i-flex ang mga katuwang natin upang matiyak na magpatuloy ang edukasyon kahit sa panahon ng pandemya. Shout out sa ating mga LGU officials, sa pamumuno ng ating Governor Nini Inares, at syempre ng mga mayors sa bawat munisipalidad dito sa ating probinsya. Mga organisasyon at mga taong nakibahagi upang punan ang pangangailangan ng mga bata. Volunteer tutors, reading warriors, mga tahanang nagbukas ng kanilang mga internet password, nagpahiram, diba? Kapitbahay na mabait, nagpapahiram, nagre-reveal ng password upang makapagsaliksik at makapag-aral ng mga bata via internet. Sa mga LR movers natin na walang oras na tumutulong sa atin na magdala ng mga SLMs ng mga bata. Sa mga store owners na naging LR kiosk natin para mas malapit sa mga bata na makuha nila kanilang mga SLM. Kayo po ang mga tao na nagbigay sa atin ng talagang matinding tulong upang masigurado na ang bawat bata ay ating makakalinga. Saludo po ako sa inyo. Pagpupugay din po ang ating pinapaabot sa mga magulang na naging teaching partners natin, di ba? Sabi nga, co-learning facilitators. Upang lubos na matuluan ang ating mga mag-aaral. Hindi biro na pagsabay-sabayin po talaga po ang mga trabaho, no? Trabaho na kung saan talagang naka-work from home din po kayo, nagtatrabaho kayo sa bahay. Bukod pa dyan yung mga samot-saring gawaing bahay at mga gampanin na kailangan gawin sa mga komunidad. Pero hindi po nag-inag ang inyong pagmamahal at talaga namang ang suporta nyo sa ating mga bata. Bagkus talagang napatatag pa ng pandemya ang inyong pagkalinga sa inyong mga anak. Maraming po salamat. Kaya naman sa ating mga mag-aaral, marapat lang po natin na mapaabot ang pasasalamat sa ating mga magulang. Express love and appreciation to your parents or guardians in whatever love language may be. Kung ang love language mo ay ipagtimpla ng kape ang tatay mo, go lang. Kung ang love language mo ay tulungan si nanay sa paglilinis ng bahay, go lang din. At syempre, yung kaya niyong gawin ngayon, sigurado patabi yung parents niyo ngayon, di ba? Bigyan ng mahigpit na yakap. Di ba? Yakap, yakap. And sabihin sa kanila na salamat po nanay, salamat po tatay, o salamat lolo o lola, no? And say I love you to them. Kasi ang tindi rin talaga ng effort na binigay nila sa panahon ngayon para sa inyo. Pwede namang patuloy natin silang mahalin. Kaya sa mga yumakap sa tahanan, di ba? Yung hindi na yan yumakap sa kanilang mga magulang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-iisa. Kasi alam ko, ang inyong mga magulang ay sobrang natuwa at talaga ko may konting paiyakan pa dyan sa bahay.
At yan naman ay tunay na nakakakilig. Kaya virtual hugs to all of you na patuloy na nagmamahal sa kanilang mga magulang. To our beloved Rizalenia graduates, kayo mga bata, continue to believe in your dreams. Pakatandaan itong Bible verse na to ayon sa ating Panginoon sa Proverbs 19:20-21. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. Makikinig mabuti sa payo ng mga magulang. At pagdating ng araw, papakinabangan mo yun. Ang isang tao ay maraming iniisip, marami tayong binabalak, di ba? Marami tayong gusto. Ngunit tandaan, ang kalooban ng Diyos ang siyang mananaig. To all of you, submit your dreams to the Lord. Tandaan nyo, ipinapanalangin ang bawat pangarap. Mag-i-speak sa Panginoon kasi speak siya sa atin. At sabihin natin sa Kanya, God, sana ang pangarap mo rin para sa akin. Diba? Pwede naman maglambing sa Panginoon. Tandaan, ako ang iyong teacher Che, nagmamahal sa inyong lahat, kumakalinga 24/7, at masaya, matalino, nagmamaganda, at mapusong naglilingkod para sa batang Rizalenyo, para sa ating bayan, at para sa ating Panginoon. Congratulations, Certified BTS Army, brave, TikTokers, and strong. God bless you, Batch Sakalam. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose reminders and in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and
the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face to face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall our graduation speaker was when I high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important.
someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world.